kakaibang bibingka nasa market na. Swak na swak sa panglasa ng Pinoy ang bibingka. May iba't ibang variety at laki, depende sa gusto ng mamimili. Pero alam nyo ba na merong bibingka na ang sangkap ay bugok na itlog? Dito sa Angono Rizal kilala ang Balo Balo Restaurant sa mga pagkain exotic. At para bigyan kayo ng sample sa kanilang kakaibang recipe, tuturuan namin kayong gumawa ng isang bibingkang abnoy. Oops, teka lang. Kung iniisip nyo na isa itong kakanin, no, no, no. Dahil isa itong bibingka na gawa lang naman sa bugok na itlog. Yan ang ituturo ni Rembrandt Bocalan. Good morning mga sokista. Magluluto tayo ngayon ng kakaibang lutuin na matatagpuan lamang dito sa Rizal. Ito ang tinatawag na bibingkang abnoy. Ang main ingredients natin, kinchay leaves and stem, chopped onions, konting seasoning, asin at paminta, and then ang ating itlog na abnoy. Paghahaluin lang muna natin ang dahon ng kinchay, konting sibuyas, paminta at konting asin. Lulutuin natin siya sa kawali na may dahon at may konting mantika. Pwede natin ilagay ang ating bibingkang abnoy. Ito na yung ating finished product, ang bibingkang abnoy. Isa sa bestseller po nila yan. Talaga naman daw katakam-takam. Taong 1982 nang itayo ni Mang Perdigon ang kainan. Nung una, painting place o studio lang ito ng ama ni Rembrandt. Pero bukod pala sa pagpipinta, mahilig din siya magluto. Ito ang nakapag-inspire sa kanya na magtayo ng kainan. Unti-unti niyang dinesign tapos unti-unting lumalaki. Siguro initial investment niya mga 500,000 to 1 million. Para kay Rembrandt, di biro ang pagmamanage ng resto. Kailangan mapasaya mo ang customers sa pagkaing hinahain. Kung business expansion naman ang pag-uusapan, ito ang nais gawin ng pamilya. Dati kasi maraming nag-offer sa amin na mag-branch sa mall, ganyan. Pero tingin kasi namin, mas maganda yung ambience pag nasa ibang lugar ka, mas pupuntahan ka ng tao. Or ngayon, nag-plan kami ng parang convention area or seminar area. Pag may mga weddings, doon kami pwedeng mag-serve. So it's a different place from Balo-Balo. Ano ba ang sikreto ng patuloy na pamamayagpag ng resto? Mga lumang recipe na siya na parang nire-revive lang namin para sa bagong generation. So yun yung tingin ko sa mga unique na ma-offer ng restaurant. Kaya tinatangkilik kami ng mga tao. Tingin ko key to success, kung yung hilig mo na gawin, tsaka kung may mga bago ka na-discover or mga bagay na na-discover mo, tapos pwede mong gawing business. Kaya kita-kits tayo next week alas 7 ng umaga para sa mas marami pang nego-inspiring kwento. Ako po si Babian, ang inyong business buddy nagpapalala. Huwag po tayo umasa sa swerte, basta may sipag at tamang kalaman, makakamit natin ang kabuhayang Swak na swak!